Hello mga mi, so today i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng 2x2 photo para sa visa ng Saudi Arabia. Actually mga mi, ito yung isa sa medyo nalito ako ng very light kasi hindi ko siya natanong sa asawa. So, dahil nga photo yung kailangan natin, ang akala ko, I just need to go to photo studio, tapos mag-request ako doon ng pang visa po. However, hindi pala gano'n. So, ito yung hindi nyo dapat gagawin. Papakita ko muna sa inyo yung hindi dapat. So, ito yung photo ng anak ko, 2x2 photo. Ito yung hindi nyo dapat gagawin. As you could see, naka-edit siya. Meron siyang damit na pinatong dyan. And although maayos naman yung buhok niya, meron kasing certain requirement para sa Saudi visa. This is not really what it should look like. So, tandaan nyo, wag nyo ipapa-edit or papatapalan ng damit na yung ganitong klase, yung picture niya. So, ano nga ba dapat talaga yung itsura ng photo ng Saudi visa? So, ipapakita ko na lang sa inyo yung mismong naka-attach na doon sa visa ng anak ko. So, ito yung example na visa ng anak ko at ito yung picture niya doon. As you could see here, naka-t-shirt lang siya. Ayan. T-shirt lang. And then, hindi ko pinapatungan ng kahit anong, alam niyo na, yung suit na nilalagay nila sa mga photo studio. Huwag niyo nang ipaganon. And as you would notice, ito, medyo naka-zoom yung face niya. Ang ginawa ko dyan, kasi meron akong reference. So, you can screenshot this photo para reference nyo na lang din. May reference ako coming from a friend or katrabaho nung asawa ko doon sa Saudi na nauna nang nagkaroon ng visa. So, thank you sa kanila kasi nga very helpful sila at nagbibigay talaga sila ng information kung paano at saan or anong gagawin. So, ito yung sa photo, as you can see, ayan, medyo naka-zoom yung face. So, dapat naka-zoom yung face and as you would notice, yung dito sa taas halos wala ng white space or konting-konti na lang yung white space para talagang makover yung buong 2x2 photo. Tapos hanggang dito yung basta konting-konti lang dapat yung white na makikita natin. And then, yun nga, parang naka-zoom yung face. So, ibig sabihin, ika-cut siya up until dito. So, underneath dito ng ating damit. So, hanggang dito siya. Tapos, basta naka-zoom dapat yung face. So, ganito, ano ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo. Tignan nyo to, medyo malayo siya kumpara dito. Kung titignan natin tong photo na to, malayo yung anak ko doon sa mismong frame. Pero dito sa Saudi visa nga niya, malapit yung mukha niya. So, parang naka-zoom yung face. As you could see dito, mas marami siyang white. Ayan, hanggang dito. Pero dito sa visa niya, dito sa photo, dito sa visa niya, halos wala na. So, almost naka-zoom. So, ang gagawin nyo lang, i-request nyo siya. Ni-request ko talaga to sa sa mismong photo studio. I've been very specific kung anong itsura. Then, pinakita ko yung reference ko na dapat ganito ka-zoom yung muka na para kitang-kita yung details ng face natin. Kasi yun yung pinaka-importante. So, kita yung details ng face natin. And as you could see, dapat kita yung ears, kita yung dito, and then malinis syempre yung buhok. And yun, nasa likod dapat yung hair. Ganon din yung ginawa sa akin. So, once again, pag nagpunta kayo sa photo studio, dapat may dala kayong reference. And dapat hindi po nyo ipapa-edit yung face nyo. Huwag nyong pakinisin. Huwag nyo na rin palagyan ng kung ano-anong damit. As is dapat siya. Kung ano yung itsura natin, kahit medyo, kasi ako kaya ginawa ko reference sa anak ko, kasi medyo magayong mukha ko kasi naka-zoom siya. So, nakaganyan siya. Ayan, konting lang, basta parang naka-zoom yung mukha mo. Ako, I'm not really aware nung una. I'm not aware na dapat ganon. Kasi pag sinerch ko nga siya sa internet, hindi naman siya ganon. Then, pag sinerch ko rin siya sa iba, yun nga yung sa mga photo studio, hindi ganon yung nakalagay sa Saudi visa nila per se na reference. So, what I did was, yun nga, ginamit kong reference yung visa nung nakapunta na doon sa Saudi Arabia. Just to make sure that everything will go well sa photo at hindi ako uulit. At kung nagtatanong po kayo kung saan ako nagpa-picture any photo studio na you can work with the photographer or editor para ipa-zoom yung face, para ipa-edit the same way as this one.
So, maging specific na lang kayo na yun kasi yung required. Parang 80% ng mukha mo is nandun sa photo. I mean, naka-cover yung buong photo. Kumpara dun nga sa reference na pinakita ko kanina na nagkamali ako. So, may nagtatanong kasi 'di ba kung meron daw dun sa Tashire na malapit or kung saan nga ako nagpa-photo. Again, nagpa-picture kami sa isang photo studio that you can work with para ma-accomplish yung ganitong klaseng itsura ng 2x2 picture. Next, kung meron ba doon sa Tashire na malapit, I'm not sure, hindi ko alam, pero may mall kasi doon. So, yun lang, hindi ko alam kung meron doon. Pero yun nga, bago kasi ako pumunta sa Tashire, everything is already done. Yung mga documents ko ay prepared na. So, as para less hassle din sa akin, since may bata nga akong kasama and I really don't want any hassle kapag nag-aasikaso ng mga ganyan. Gusto ko pagdating doon, lahat malinis, lahat okay, lahat in order para hindi ako magpaulit-ulit. By the way mga mi, if you're going to book a hotel or experience anywhere around the world, remember na mas makakamura ka if you book it via Klook app. Just go to Klook app and use my promo code para mas maka-discount ka. And if you will need an eSIM for Middle East, meron din po niyan sa Klook app, so don't forget to purchase one para hassle-free. Lalong-lalo na pagdating natin sa airport. Just don't forget na dapat eSIM ready ang iyong cellphone. On our next video, isi-share ko naman sa inyo kung paano kami nagpa-vaccine for polio at yellow fever.